kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na tapat ang pagmamahal niya. Kung wala ngang pandama sa pag-ibig na taglay niya, paanong madadama pag-ibig sa kapwa niya? Kaya't yaon ang pawang katotohanan ng Ama, ang layon at nasa niya, maramdaman siya ng mga anak niya. Upang kung papaano ang layo niyang magmahalan sila, matupad magawa ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa eskwelahan man, binibigyang pagkakataon ng guro ang mga estudyante niyang makapagsalita. Maisiwalat nila yung kanilang karunungan, mapakita yung kanilang taglay na natutunan. Kaya nga't huwag kayong mabagot, mainip, kung bakit binibigyang karapatan ang mga hinirang, ang mga nagising sa katotohanan, naramdaman ng Ama, nakilalang Ama, natuto sila upang maghayag ng nasa loob nila. Kaya't kung ikaw naman anak niya ay marunong ding kumilala sa kalooban ng Ama, habang may nangungusap na kapwa mo, ninanamnam mo ang salita nila. Sapagkat maaring sa mga binabahagi nila ay mayroon kang matutunan, may madama ka, at may masuri kang gayon pala. Hindi lamang ang guro ang may karapatang magsalita, kundi mga estudyante binigyan ding karapatan. At kapag tumatawag ng kapulungan ng mga guro, binibigyang karapatan din ng mga magulang na maghayag ng kanilang dapat sabihin. Nagkakaroon sila ng magandang panukala sa bawat isa. Nag-uusap sila ng maganda nilang gagawin pa sa ikauunlad, sa ikabubuti ng kanilang eskwelahan. O dili kaya sa magandang pagsasama ng guro at estudyante, maging ang magulang. Lahat ng kabutihan ay nais ng Ama na matutunan ng mga anak niya. At sa lahat ng gawaing pangkabanalan, hindi pumapanig sa isa lamang o iilan ang mga tapat at totoong namumuno sa kanila. Sapagkat ani na lamang lahat sila'y mahalin at ipadamang pagmamahal, pagpapahalaga sa kanila. Kaya't ang lahat ay binibigyang karapatan. Ngunit sadyang gayon ang isip ng tao, hindi pare-parehas. Hindi pare-pareho wika nga ng Ama. Mayroong ang palagay nila'y gayon sila. May palagay nilang ganyan ang kapwa nila. Ngunit may nagpapalagay namang sila na lamang ang tama at sila na lang ang mabuti. May nagpapalagay namang hindi nila kaya. Ngunit kung sisikapin, may kakayahang ibibigay ang Ama. Kapag nagbilang tao kay sadyang wala kang kaya. Sa gawang kabanalan, di mo matututunan, di mo makakayanan. Ngunit kapag ang isip at damdamin mo'y sa Ama, natututo ka sa mga bagay na kaloob niya. Natututunan mo kung ano ang kalooban at kagustuhan niya, kaya ikaw naman na nagnanasang paglingkuran siya, pinagsisikapan, pinagsusumakitan mong tuparin ang kanyang nasa at wag ang kalooban mo lamang. Sundin mo ang kanyang kagustuhan, wag ang kagustuhan mo lamang. Sapagkat kapag ang sarili mo ang sinunod mo, hindi ka totoo sa kanya. Kaya naman, diyan niya sinusukat at nakikita ang kanyang mga anak na kapag tumatalimay, saganang kanya lamang at saganang sa kanya iniaalay. Mga minamahal, kay buti ng Ama. Kung susuriin lamang ng lahat ng mga anak niya, ay sadyang kay buti niya.
Kung minsan niloloob man niyang madapa ka, hindi para ilahod ka niya, kundi para saklolohat itindig ka. At hindi pinahintulutang magkasakit ka ng ganang kagustuhan niyang para parusahan ka, kundi maraming pamamaraan at kagustuhan siyang makita ng mga anak niya kung anong gagawin niya at magagawa niya. Kaya naman, may mga tao na anak niya ang tinatawag na nilalang niya sa lupa, nang magkasakit ay nakilala siya, nang maghirap ay naapuhap siya, nang masakitan siya ay nagunitang may Diyos pala. Kaya't ang mga humanap ng katotohanan upang madama nila kung papaano ililigtas sila, sasagipin sila, tutulungan sila, sasaklolohan sila, tuwira namang nasabi nilang buhay na buhay nga siya, yaong mga tapat na nagtiwala at umasa sa Kanya, at napakita niyang mahiwaga ang gawa niya. Gayon ang Ama. May balangkas siyang di balangkas ng tao, ngunit kapag nagbalangkas siya ay walang mali ito. May gagawin siya sa kapanahonan ninyo at may gagawin siya sa kapanahon ng daratal pa. Kaya't ang lahat ng panahon ay sa Kanya. Kaya't kung ang tao lamang ay mamamanahon ang gagawin, ay ano kaya ang hindi mabuting kakamtin? Kaya't ang nais ng Ama, ngayon na sumpungan mo siya habang panahong buhay kay gawin mo na, nang sa gayon, huwag ka nang mawalay pa. Alalaumbaga, binibigyan ng tapang ang mga duwag, ngunit hindi para makipag-away, makipagtagisan ng galing at makipagyabang, kundi tapang ipakibaka at pakilala siya. Kaya naman ang mga anak niyang siyang pinakikibaka at pinangangalanda kanila, aliw na uliw ang damdamin nila at siyang siya sa ginagawa nila. Wala silang duming isip, wala silang iniisip ni anuman sa kapwa-tao, kundi ang bawat ginagawa nila'y kasiyahan ng tupdi nito, sapagkat alam nila kung paano naaliw ang puso nila'y higit na nalulugod ang Ama sa kanila. At naway gayon nga ang maganap sa ibabaw ng lupa. Tumupad ang mga anak niya hindi pang sarili at kanilang gusto lamang, kundi ng ganang kalooban niya at nang maaliw naman siya. Kaya naman ang mga umaaliw sa Ama'y inaaliw din niya. At ang mga nagpapakasakit para sa gawang kabutihan niya, ibinibigay naman ang lakas at tapang sa kanila kung paano hindi nila kayang liripin bakit nagagawa nila yaon. At yaon ang pawang katotohanan, kapag siya ang umatas at nag-atas, mayroon kang talinong di mo malirip sapagkat siyang nakalilirip sa iyong isip. May kakayahan kang nakatutupad na hindi mo kayang liripin bilang tao sapagkat siyang nakababatid. Kaya't ang bawat araw ng mga anak niyang sa kanya'y tumutupad, walang sayang, walang panghihinayang, sapagkat nagawa nila ang para sa Ama, at sa mga ginawa nila ay sila naman ang nasyahan, dulot naman niya. Mga minamahal, nasyahan ba kayo sa mga ginagawa nyo? Alalaong bagay siya ang may gusto kapag nasyahan kayo. Ngunit, ang kasiyahan nyo ba'y habang araw na nabubuhay kayo, bagamat may pinagdaraanan, nandun pa rin ang galak nyo? Sapagkat yaon ang ganti niya sa kabutihan nyo. Ngunit na naganak ba kayo? May galak bang naramdaman kayo? Subalit pagda kayo sumuko na? Hindi totoo yan. Hindi siya ang naghari at di kanyang ganang gawa yan. Kaya't ang nais niya, kung yamang siya ang kinikilala at tinatanggap, maging ganap ang lahat, maging matapat sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maliwanag ang inatas, pag-aatas ay kabanalan, kabutihan ang taglay. Maliwanag ang tinuran, hindi ka maaring mabuhay ng nag-iisa ka lamang. Maliwanag din ang katotohanan na tinuran niyang maliwanag, kapag ako ang tinutupad mo, puso mo'y malinis ang taglay nito. Kaya't di ka magkakasugat kailanman tao kung ako nga nakapasok sa puso mo.
Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Paano mo makikilalang katapatan ng kapwa mo sa iyo kung walang ipatutupad ang Ama para suriin kayong dalawa? Paano mapapakita ang pagmamahala ninyo kung walang pagsubok na ibabahagi sa inyo kung gaano katapat kayo sa bawat isa? At siyaon ang Ama at ang Anak nang mapakilala sa mga taong mahal siya ng Ama, pinakita naman ng Ama, mahal niyang anak niya. Mga tao, mga minamahal ko, wika nga niya, patunayan niyo sa kapwa niyong mahal ko kayo at mahal niyo sila. Totoong ako ang nagmamahal sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Upang mawala ang damdaming hindi tama kahit kaninong anak ng Ama, linisin ang isip, huwag magkata ng salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Yaon ang tunay na pagkakataon at tamang pamamaraan, susi ng kalayaan, malinis na isipan, walang bahid na anuman sa kapwa nilalang. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nais mo bang gumaling? Anong nais mong gumaling sa iyo? Karamdaman lang baga ng katawan? Sinisigurado ko sa inyo, pag nanasa nyo may ay ganap, gusto nyo mang matanggap, hindi lahat kayo ngayon din ay gagaling ang kapinsalaan ng katawan nyo. Karamdaman ang tawag. Subali, kung lahat kayo'y tapat at totoong tatanggap sama, ngayon din, lahat kayo gagaling ang kaluluwa. Buhay ba ang Ama? At kayo mismong mga gumaling ang kaluluwa ang magpapatotoong kay sarap pala sa piling ng Espiritu. Sapagkat hindi mo alintana kung ano sinasabi sa iyo ng kapwa mo. Hindi ka nasasaktan kung anong nakikita mong ginagawa nila sa iyo. At wala kang duming isip na kung ano-anong iniisip mo para sa kanila, para gumanti ka, kundi ang iniisip mo, bahala ng Ama. Buhay ba ang Ama? Gayon ang Ama, gayon ang mga nararapat niyang makita at masilayan sa mga anak niya. Kaya't kung lahat nga lamang ay siyang tatanggapin at mararamdaman, wala nang kung ano-ano pang sabi-sabi, salisalita't adhika ang tao sa lupa. Kundi ang magpakabuti at gawin ang kabutihan, magpakatotoo at magpakatapat. Habang may buhay, Ama ang sikaping kamtan ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, magalak ang kalooban. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Sa tuwin ay marapat tanggapin ng tao, sadyang may taong matatalino at may taong nasa level lamang. Sapagkat kung lahat ay matalino'y lalo nang naglaban-laban at nag-away-away. At kung wala namang mangmang na sa kanyang kamangmangan ay hindi niya alam ang gagawin, wala namang magpapaalipin sa mayaman at matatalino. At siya ng pawang totoo. Kaya't ginawa niyang mainam ang kaisipan ng tao, iniba't iba ng Ama, upang kung ano ka,
matanggap mo kung anong bagay na nasa iyo. Upang kung anong naging kalagayan mo'y masiyahan ka tao. Ngunit kapag mayroon kang kataasan at hinanap mo lahat ang nasa kapwa mo, mahihirapan kang masundan ito. Ngunit sundan mo ang Ama, makikita mo kung sino siya at makikilala mo kung ano ang gawa niya. Para sa iyo, para sa kapwa mo, para sa lahat dito sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang nang dahil sa kapwa-tao, may nagagawang magsakripisyo para sa kanila. Ngunit hindi magagawa ng kapwa-taong magsakripisyo sa kapwa-tao kung wala ang kalooban ng Ama. Kaya't sa kalooban ng Ama, doon din sila naninindigan, doon din sila nanghahawakan, doon din sila dumadama, at doon sila nagtitiwala. Kaya't sa kanilang pagtitiwala at pandamang mabuti, nalalabanan nilang bawat araw, sa palagay man sila'y isang kaabag-abag na nilalang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tulad ng ginampanan ng Sang Hesukristo, hinubad ang kapangyarihan, tinalikdan ang kapangyarihan, at iniwanan ang paraisong kinaroroonan upang harapin at tubusin ang kasalanan na wala namang siyang taglay, kundi ang kabanalan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tao, taglay mo ba'y kabutihan ng Ama? Sumasayo bang kaisipan at damdamin ang gawa niya at salita niya? Tandaan mo bilang anak niya, bawat pagtupad mo'y kaaliwan, bawat pagtalima mo'y lakas at pagtitibay ng katawan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking Ama, buhay na sa tao, nagbibigay ng tamang paraan. Sa isip at damdamin, tanging ikaw lamang ang marapat na sa kanila ay manahan. Ikaw aking Ama, ang tuwirang liwanag, buhay mong kaloob, buhay mong handog, kung kanilang gagawin, marapat sa iyo. Patuloy na magagalak ang bawat isa, masisiyahan ang kalooban nila, payapang isipan ang siyang mananahan, bawat araw at gabi man. Ikaw ang siyang kung tuwirang naramdaman, bawat layunin ay pangkalahatan, di alintana mang masakitan ng dahil sa pagmamahal. Kaya aking Ama, batid mo ang lahat, kapag sila'y naninimdim nalulumba, tarok mo't batid mo ang kalooban. Sa isipan nilang taglay, batid mo rin naman kung anong hinahabit, iniisip, pagkat ikaw Ama ang lahat, lahat, ikaw aking Ama, ang tuwirang sigla't galak, lahat ng sa'yo'y tumanggap, nadarama nilang ganap ang pagmamahal na di kayang gawin. Kung sa bilang
pagkatao lamang, na ito'y tuptin at igawat kanino man. Pagkat taong marupok, mahina kailanman, na kung mangunguna't maghahari, walang kaya't kakayahan gawin ang bawang mabuti at maging ganap sa pananaw mo. Kaya't tanging ikaw lamang ang marapat na kamtan, doon sa puso ay ikaw ang manahan. Salita mong banalang siyang dapat pagnilayan, sa tuwina ay ganap binubulay-bulay, upang mapagtantong ika'y buhay. Pagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay sa lahat. Kaya't kapag itong tinanggap, nakamta nilang lahat ang sayo'y aral at tuwirang natanto. Ang dilim na kaispan ay maglalaho, liwanag ang kanilang matatanggap. Sakit at loob nilang nasasaktan, napaparang naglalaho. Yan ang pawang katotohanan, yaon ang nasa mo, Ama, na maganap kamtin nila. Kaya't ang bawat araw ay marapat na apuhapin ka't hanapin sa diwa, do'y maitala kung ano ang iyong mga hiwaga. Mabubuti mong gawa dito sa lupa, at di lamang katauhan ang siyang ganap maghari, kundi ikaw lamang, Ama. Ikaw ang buhay, ikaw ang lahat sa kanila, Ama. Kaya't naririto sila, pagharian mong ganap, pangunahan mo sa isip at kalooban. Nang madama nila ika'y buhay, sa tao ay nakikipamayan, bilang templo ang katawan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Chukaramaleya, nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Kay buti ng mga pag-iisip ng mga nagsasambit na marapat at dapat. Sadyang kung hindi gayon ang pag-iisip mo, hindi mo maabot, matatarok sa iyong kapwa kung papaano nila ito nasasambit at kung paano nila nagagawa. Ngunit magalak kayo at magpuri sa Ama kung sa kabila ng inyong kahina at karupukan bilang katawang lupa, ngunit pinagtibay ang inyong isip upang mabatid ninyong lahat at matutunan nyo ang kanyang kalooban, kagustuhan, mga gawa at salita. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung kayo'y naririto, kung hahangarin nyo ay kayamanang panglupa, wala kayong makikita. Kung ang hahangarin nyo kaligtasan ng kaluluwa, hindi nyo makikita kung paano gagalaw sa buhay ninyo.
Kung hahangarin ninyo'y gumaling kayo ora mismo sa kagalingang nasa ninyo, maaring may maganap ito at magawa ng Ama kung tapat ang puso nyo. Subalit, kung ang hihilingin nyo sa Ama at nais nyong kamtin, madama nyo siya, hindi niya kayo bibiguin. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa tuwing may binabahagi, pinare-research ko kay mahal na kapatid na Beth, sapagkat bilang tao'y wala po akong karunungan at kaalaman. Hindi ko po pinahihiyayaon. Pangangalandakan ko kahit saan dako. Kung saan man makaabot na nais akong idala ng Espiritu, patunguhin ng Espiritu. Sapagkat kung paano noon ay nakakahiyang humarap sa tao pag ikay walang karunungan at kaalaman, ngunit hindi naman po pang tao na talino ang aking binabahagi, kaya't hindi rin sa akin ito. Sa makatwid, lahat naman po tayo matututo kapag ginusto natin eh. Walang pinagkaiba sa gusto mong matutong maglaba. Magmamasid-masid ka sa naglalaba. Matututo ka kahit hindi ka naturuan niya. Kung may sentido kumun kang paiiralin, paaandarin. Gusto mong matutong umawit, kung may galing kang boses, may maganda kang tinig, pagmasdan mo yung kapwa mo kung paano siya kumakanta at makinig ka sa mga umaawit, matututunan mo yan. Lahat isip ang ginagamit. Kung gusto mong matutong mamalengke at wala ka pang kaalaman kung saan dako ang pamimilihan mo ng karne, isda, gulay, gawin mo lamang, pag sumikapan mo lamang matututunan mo rin yan. Kung gusto mong maging buyer ng kung ano mang gusto mong ipangalakal, sa unay wala kang alam, ngunit kapag pinag-aralan mo, matututo ka man din. Lahat ay natututunan. Ngunit iba yung pag-aaral sa pangsanlibutan na gawa, pamumuhay, sa pang-espiritual. Ang pamumuhay na pang-espiritual ay sa kalooban ng Ama. Dapat ka nakatahan. Dapat siyang nararamdaman mo at di ang sarili mo lamang ang dinadama mo kung ano ka at sino ka. Dapat sinusuri mo ang kanyang mga mabubuting gawa at pinag-aaralan mo kung papaano siya kumikilos sa buhay mo. Hindi pwedeng at hindi rin maari, panay ka na lamang nagmamasid sa kapwa mo, kundi dapat magnilay ka rin kung papaanong kakamtin mo, na nakamta ng kapwa mo ay maaring kamtin mo rin. Ano ang mga kaparaanan naman? Kung papaanong kapwa mo ay nagpapakabuti, gawin mo rin. Kung papaanong nasa ng kapwa mo ay sumakitan mo rin gawin yaon, doon mapapatotohanan ng Ama ang sino mang nagsasagbuhay ng kanyang salita, siya'y nakakamtang ganap. Mga minamahal, ngunit ilan nga kaya ang may pagnanasang kung paanong natuto sa pangtalinong panglupa ay gusto ring matutunan ang pangtalinong pangkabanalan? Ilan nga kaya? Kaya't mapapalad ang mga natuto sa pangkabanalan. Gaano man naman kagaling umawit ang isang tao, hindi lahat ay binigyang talino ng Ama na mag-compose ng awitin o bumalangkas ng awitin. Kaya't doon pa lamang ay makikita mo na kung sino at paano ang kumikilos sa buhay ng tao. At gaano man katalino ang tao, gustuhin mang lahat ay gawin niya, ngunit hindi bibigay lahat ng Ama. Sa makatwid, kung ano ang nasa iyo'y mahalin mo, pahalagahan mo, at huwag mong hanapin ang para sa kapwa mo. Sapagkat malay mo baga, ginawa ng Amang ganyan ka, upang pagtibayin ka sa ganyang kalalagayan mo, hindi para masbadan mo na lang ng masdan ng kapwa mo at mainggit ka ng mainggit. Sapagkat kailanman ang taong inggitera ay hindi makabubuo ng kabanalan, sapagkat nilalaso ng kanyang isip at ang bawat sakit nararamdaman niya sa kanyang loob. Mga minamahal, hindi makalalaya sa sakit ng kalooban ang taong marumi ang isip. At lalong hindi palalayain ng alipin na umaalipin sa kanya, yaong si Satanas, kung gayon karumi ang kanyang pag-iisip.
Kaya't ang layon at nasa ng Ama, matutunan tanggapin ang kanyang mga salita at tiyaon ang kanilang pag-aral at bulay iti sa buhay. Kung magkagayon at tiyaon ang sinasa buhay, sino pang taong magiging masama ang isipan? Kaya't ang nasa ng Ama, ang lahat ng anak niya, siya ang manguna. Pagharian ng isip nila, huwag ang kung anong naghahari sa kanila. Kung magkagayon, ang lahat ng kabutihan, mapapangibabaw sa isip na malinis at lahat ng pagmamahal na tama't tumpak na pamamaraan mararamdaman sa kaloobang walang dungis ni anuman sa kapwa. Sapagkat patutong, Espiritu Santo ang taglay at lumilinis na linisan nga silang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pawang katotohanan, ang marumiang isip parang matalamak na kanser. Sapagkat kung ang kanser na malalim na at kalat na sa buong katawan ay hindi na magamot, gayon din ang isip na kalat na ang kasamaan. Kaya't walang makapagbibigay o makapagdudulot ng kagalingan sa bawat ganitong karamdaman maliban ang kapangyarihan ng Ama. Kaya't halina, mga mahal, damhin ninyo at kilalanin ng Ama nang mapagaling ang mahirap galingin o pagalingin sa inyong katawan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Madaling sabihin ng mabuti, ngunit gaano katotoong nasasabuhay ito't naigagawa o nagagawa ng taong nagsasalita. Gayon ang wika ng Ama. Kapag marunong ka't natuto ka, madali ka nang magsabi. Ngunit, sinusuri ng Ama sa gawa, hindi sa salita. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Pawang katotohanan ang tinuturan, maglakbay ka kahit saan mo nasang, tumungo ka kahit saan mo gusto, ngunit huwag mong kaliligtaan, nakikita ka ng Ama. Upang hindi ka makawaglit sa mabuting gawa, upang hindi ka makalimot sa mabuting salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang gusto mong kainin, kung may panlasa kay makakain. Ngunit paano kung may karamdaman kang bawal yaon, bawal yaon? Bawal ito, bawal iyan. Sa Ama, lahat ng salita niya ay kainin mo. Walang bawal, kasisigla ng katawan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mainam ang natuto't may babahagi sa kapwa-tao. Batid ng Amang sariling talino at batid niya rin ang espiritong pinagmulan. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Ganang pagkatao di may sisiwalat yaon. Ganang katauhay di may babahagi sa inyo. Ganang di nyo nasilayan man lamang ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tanggapin at hindi ng tao, may mabilis magmemorya, madaling matuto, ngunit mayroong mahina sa pagmemorya, hindi matandaan lahat ng pinag-aaralan. Ngunit, ang salita ng Amay di na kailangan pagharapan ng kaisipan, sapagkat kung pinaghirap mo man ang isipan mo, hindi mo naman ay sa buhay, ikaw ang may daladala niyan at may kasalanan. Ikaw rin ang may sala kung bakit ka nasaktan at nahirapan. Hindi niloob ng Amang magpasakit ka sa kanyang salita, kundi ang nais ng Ama sa buhay mong salita niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang layo ng Ama, ang bawat kaloob niya ay pakinabangan ng lahat, hindi ng iilan. Kaya't ang nais niya, huwag kayong magtangi, kundi kayo'y magbigay ng marapat. Hindi lamang sa gusto nyo, kundi sa lahat ng mahal na mahal niya. Yaoy mga anak niyang, mga anak na minahal na tuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Mula kay Marcos, tumawid sila ng lawa at pagdating sambitin ko man ang sambitin at sa inyo'y basahin ang basahin ang mga nakaraang naitala sa banal na aklat. Kung di ninyo mararamdaman ang saki pagtuturan, walang bahaging mainam sa inyong katawan. Kung ang nagpapalagay ng mabuti ay mabuti nga siya, gawin mong pawarang tunay na kaiinam ng malugod na totoo ang Ama. At ang mga nagpapalagay na wala silang alam, huwag kayong mahiya at huwag kayong maging kahiya-hiya sa inyong kapwa, sapagkat di sinabi ng Ama, matuto ka muna anak ko sa akin bago ka gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Kundi ang wika niya, may alam kayo't walang batid ni anuman. Gawin niyong mabuti, malulugod ako sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Genesaret, kung babasahin sa Tagalog, Genesaret, ay isinadsyad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Genesaret, Genesaret, kung ano man yaan, isang wika lamang ang layon kong ipabatid sa inyo. Saan man nagtungo, gumawa ng mabuti, naglayo ng tama't tumpak sa tao, kaya't ang layon at nasa ng Ama, ang mga binaba niya ay pakinabangan ng lahat. Sapagkat ang layo niya ay layo ng tao, na kung mamatamisin nilang tupdin, magagawa ngang marapat, ang Ama ang matatanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga minamahal, sino pa nga ang magtitibay kung matatangay ng kalooban? Bilang katauhan, maghahari katawan. Sino pa nga ang tutupad sa mabutit kabanalan kung kaisipan at damdamin bilang katauhan ng paghahariin? Sino nga ang mapipili ng totoo tapat kung ang bawat isa'y matatangay ng suliranin at matatangay ng damdamin na di tama't tumpak sa pandama at kalooban ng Ama? Kaya't ang habilin lamang, gawin niyong marapat ang damdamin niyo at mararamdaman niyong dapat ang Amang tanggapin ninyo. Gawin niyo lamang, linisin ang isip na nagkakagulo at nalilitong-lito, na wala nang pumasok kundi kung ano-ano, upang makapasok naman mga salitang totoo. Iyaon ay ang banal na aral niya na magsisilbing tanglaw, lakas at pagtitibay, pangunaway kakantan, buhay ay sa Amay nakasalalay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan, dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila, kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Hindi lamang ang sakit ang mapapagaling. Ang sakit sa isip ay kaya rin pagalingin. Kung minsan hindi alam ng tao, may sakit din siya. Ano ang sakit niya? Wala siyang sakit na tinatawag na cancer. Wala siyang sakit na pilay. Wala siyang sakit na malabo ang mata. Bingi.
Wala siyang sakit na masakit ang tuhod. Wala siyang sakit. Ngunit may sakit siya sa isip na hindi magamot-gamot. Yung maraming iniisip na kung ano-ano sa kapwa. Hindi baga ito ang pinakamahirap gamutin? Mabuti pa ang sakit, may panlapat na gamot dyan. Ngunit yung kung ano-anong laman ng isip ay walang panlapat dyan. Kundi, ang tanggapin mo ang Ama, makilalang lubos siya, at para sa gayon, ang isip mo'y baguhin niya, at di na kung ano-ano nilalaman nito. Nagpapakabuti ang kapwa nila kung ano-anong iniisip naman nila. Yung mga taong kung ang gawa ay lisya sa mundo. Ngunit, ang wika nga, gawin mo ang tama, tumupad ka sa dapat, tupdin mo ang karapat-dapat, ang bawat gumagawa, ang bawat may ginagawa, ang masaksi sa lahat. Kaya't mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap na kaya lamang tumutupad dahil ang gusto nila, Ama ang malugot. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan kung gayon ang isip at damdamin ng sinuman. Di man nasyahan ng kapwa-tao, di man tinanggap ng kapwa-tao, di man maaliw ang kapwa-tao, at naaliw tinanggap nagmahal sa kanya'y Ama, masaya pa rin sila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't, kung tuwirang hinahanap ang tagapagligtas at kagalingan, unahin niyong hilingin, Ama, pagalingin mo kami sa aming isipan. Gayon din ang aming kalooban, gawin mong mainam, nang kami mga tuto sa mabutit katotohanan mo at lubos naming matupad yaong kagustuhan at nasa mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Anong silbit, anong kabuluhan, gumaling man ang karamdamang pisikal, ngunit hindi nagbabago ang isipan. Gumaling na ang sakit, ang isip ay di nagbabago, nandun pa rin ang litot-litong gulong-gulo. Ano ang naiba? Nawala ang sakit mo? Naging hiwaga ang pinagaling ka sa kanser mo? Ngunit hindi nahiwagaan ka sa ginawa ng Ama, di mo pa rin siya makikilala. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nakakarinig na po ba yung mga bingi? Nakakakita na po ba yung mga bulag? Medyo naiiba na po ang panahon, ano? Nawawala na yung sobrang lamig, ano po? Ano naman ang nagiging kapalit ngayon? Bakit po tinanong ito? Pinasasambit lamang po sa inyo kung ang panahon ay nababago ng Ama. Manalig kayong pati kayo'y mababago niya. Buhay ba ang Diyos? Ano po ang dapat lamang gawin? Sundin ang kanyang mabuting panukala, tuparin ang kanyang mabubuting salita, magnasang gumawa ng mabuti sa kapwa, at manahan sa kanyang liwanag at wag sa dilim. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi maaaring ikatwiran ng tao, ganito na ugali ko. Kasi tao lamang ako. Pwede pong baguhin yan. Paano kang naiba kung lagi mong katwirang tao ka lamang? Anong naiba sa iyo kapag lagi mong katwirang tao ka lang? Dapat wala na yung salitang tao ka lamang, kundi pinagsusumakitan ko para sa Ama. Kapag ginusto niya at sumusunod ako, makakaya ng baguhin ako. Di ba dapat gayo? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Bakit nga ba ugali na ng tao? Ito ang ugaling hindi kayang suriin ng iba na nakasasakit naman sa damdamin ng iba. Halimbawa,
dumating ang kamag-anak. Sinabi ay, nung dumating, matagal hindi dumarating. Naku, mabuti naman at naalala mo akong dalawin. Sa halip na sabihin, ay salamat, nagkita tayo kamag-anak. Di walang sakit. Sa gawain, ay mabuti naman at pumasok ka ngayon. Kaya naman, yung damdaming hindi totoo at di paganap na matibay, nasasaktan, nahihirapan. Ano kaya't ang gawin kapag nakita ang kapatid na nakita nilang dumatal? O kaya ay nagkapanalubong sila, nagngitian at nagsabi na lang, mahal kita. Di ba ganon? Kaya lamang, sadyang ganyan. Sabi nga ng ama, hindi mo nga alam anak, ngunit ako'y batid ko. May mga taong mapagmagaling, makapagsalita lamang, kala nila'y sapat na yaon. Ngunit di nila alam nakasasakit din. Buhay ba ang ama? O dili kaya naman, ba't di kaya mawala-wala itong hindi naman nagtatanong, nangangatwiran na? Wala naman tinatanong ang kapwa niya, nangangatwiran. Pasensya ka na, ito lang binigay ko, ito lang maibibigay ko. Pasensya ka na, ngayon lang ka dumating. Wala namang sinasabi nga ang kasalubong. Bakit kaya hindi mawala ito sa tao? Ano kaya ang dapat gawin para mawala ito? Pangunahin ang katotohanan at palalayain ka sa maling gawi at tuntunin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat ang wika nga, ang kaya ni Juan na isang kabang buhatin, hindi makakaya ni Pedro. Kung minsan naman, mas maliit si Pedro, 2 kabanay kaya niya, mas malaki itong si Juan, ang isa lang ang kaya niya. Kaya, tinimbang na ng ama, sinukat pa niya ang lahat ng mga anak niya bago niya ipadalang mga pasanin nila. Kaya't huwag niyong hatulat husgahan ang sinumang kapwa niyo kung ano lang ang kaya. Bagkos, kung nasa katotohanan ang sinuman, ang kahinaan ng kapwa niya, tutulungan siya upang mapalakas na tulad niya kung tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sila. Hindi yaong hambing sa sunog, maliit lamang, sinulsulan ng sinulsulan at lumagablab. Ano kaya ang kasasapitin ng mga taong gayon ng ugali? Sayang ang mabuting ginagawa. Walang pakinabang sa balat ng lupa. Sa ama, walang kalugod-lugod sa pananaw niya. Sapagkat pinakinabangan mo man, panandalian lang, kaya't pagdating ng takdang lumisan ka, ikaw rin ang may dusa. Buhay ba nga ma? Mga mahal, masarap gumawa ng totoo tapat, masarap maglingkod ng dapat at marapat. Yaong iginugol mong oras, sinayang mong araw, ay di nasayang para sa palagay ng kapwa mo, sapagkat ang inilaan mo at ginugol mong araw at oras, ang amang nakasaksit nakakita sa mabuting ginawa mo, maging marapat katwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Ang totoo sa ama, maging sa kapwa niya itiwala siya. Ngunit kasalanan na ng kapwa niya kung di nagpakatotoo sa kanila. Yaon ang tuntunin at panuntunan ng taong tapat sa tuwina, sapagkat batid nila may amang nagpaparusa. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't gawin niyo tao, pag-isahin ang damdamin at kalooban nyo, mararamdaman yung tapat at totoo, amang tinatawagan nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ilang araw ba gumawa ang Ama? At pare-parehas bang ginawa niya sa bawat araw?
Gayong pala, alam mo tao. Sa makatwid at alam mo na nga, di manalig ka't umasa ka, nang nagawa sa'yo ng Ama ngayon, niligtas ka sa pagkain mo, nakakain ka. Bukas ililigtas ka sa pananamit mo'y ibibigay niya. Sa ikatlo, ibibigay naman niya kung anong kailangan mo, bayaran niya. Sa ikaapat, gayon na naman may magagawa siya. Ikalimat, ikaanim hanggang ikapito, pahinga ang isip mo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, sapagkat ang umaasa sa Ama at tapat ang puso niya, di kailanman papatayin niyang may dusa, kundi tinighaw, pinagalak muna sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kung magkagayon at tapat at totoo ang Ama, ano kayang marapat sa tuwina? Matakot? Totoo yung awitin. Pag-aralan ninyo at suriin ninyo kapag may nararamdaman kayo at natatakot kayo, parang tumatagos hanggang loob ang nararamdaman nyo, lalong sumasakit. Ngunit subukan ninyong masaya kayo, nalilibang kayo, nawawala sa isip nyo kung anong sakit nyo, hindi nyo namamalay, nakarasang maghapon magdamag, maligaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya lahat ang takot ang nakapagbibigay ng katigatigan, pagkabahala, pag-aalala, pagdaramdam, hinanakit, poot, galit, at kawalan ng pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kung sa palagay nyo, di totoo kapwa nyo, ngunit batid naman ninyo at nakikita ng Amang totoo tapat kayo, anong ikababahala nyo? Sa tuwin ay wika nga niya, may bukas pa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong
magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Pagbigyan naman silang nasa dulo. Dito naman kayo. Pagbigyan naman sila. Okay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dahil totoo po siya, ano po ang dapat gawin? Manalig, manampalataya. Op. Tapang lamang ng kalooban, tapang ng kaisipan, paghariing tuwiran ng kabutihan at sinisigurado ng Ama. Kapag gayon ang nilalaman ng puso't isip nyo, magagawa nyong mahirap para sa inyo. Sapagkat hindi kayo tumutupad ang kapangyarihan ng kanyang magagawang espiritong taglay nyo. Dahil at nang dahil tinanggap nyo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano nyo madarama at makikilala ang Ama? Kung minsan, maaari, pwede kayong mag-experiment. Tingnan nyo. Yung bang, kumbaga, sa eksperimento, hahanapan nyo ng conclusion, di po ba? Oh, mag-experiment kayo sa kahiwagaan ng Diyos at pakikita niya sa inyo kung paano siya magbigay ng sagot. Buhay ba ang Diyos? Masarap. Nako pa. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Nako, kung di po siya totoo, hirap makibaka sa buhay. Ano? Mahirap pakibakahan ang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kumusta na po? Ako po sinisigurado ko, yung makopa na yan ang walang gamot. Sinisigurado ko po, hindi na yan pag-aaksayahan ng may puno na siya'y bombahan pa. Dahil di naman nila kinakain yan at di binebenta. Pinababaya na lang malaglag, hindi katulad ng mangga. Ano? Tadyang pinadadami ang bunga. Buhay po ba ang Diyos?
Sa makatwid. Nakasisigurado po kayong kahit hindi hinugasan yan, walang virus yan. Walang toxic yan. Manapa sa isip nyo, magka-toxic. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Sabi ng mga Pariseo, teka, yung mga halagad mo'y kumakain, di naguhugas. O yan po, yung mga mananampalataya, kinain na, hindi pa hinugasan. Ibig sabihin po niyan, ano dulot sa inyo niyan? Dahil nanalig kayo, abay yung katas niya na nakapagdudulot na ng... Yan, mga minamahal, yun ang sinasabing pananampalataya. O ano namang iniiyak mo? Huwag kang magmadali. Ang mahalagay nakalakad siya. Diba? Nakikita mo yan? Yan, bukol-bukol na yan. Hindi yan normal. Diba? Oh. Hindi yan normal. Kaiba siya, diba? Buti na lang, di lumabas. Pinatatawa lang kita. Oh, ano? Kung lumabas yan, naku! May sungay, ano? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Masaya po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Anong dapat gawin? Tapat siya, masaya siya, nagmamahal siya, anong dapat gawin ng mga anak niya? Nako, sigaw mo nga. Ayun, magpakatapat daw. Para ka nakapreso dyan, lumabas ka kaya? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Yung po ang pinakamahirap gawin eh. Opo. Lalo na't kapag dinidemonyo isip mo. Napakahirap gawin yun, di ba? At paano mababago yung pumapasok na marumi sa isip mo kung ano-ano? Paano yun? O, itaas nga po ang kamay nang walang pumasok man lang na kahit ano sa isip niya. Sige nga po. Hindi po ako maniniwala sa inyo yan. Kung yung mga nagpapakabanal, pinagsusumikapan nilang wala na silang ginagawa, kundi manalangin na lamang. Magbasa ng banal na aklat. Tumupad sa magandang layunin ng Ama. Pumapasok pa si Satanas. Kayo pa kaya? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, mas lalo po kayong madaling mag-aapi. Ikaw tao na walang alam kundi ang gagawin mo'y kung ano lang ang gusto mo. Ngunit, sino naman ang pinatitibay ng Ama? Yung mga anak niyang? Nako, Panginoon ko, Diyos ko. Pag pumasok sa isip mo yung si Pedro, si Juan, si Juana, talo ka na. Kapag pumasok ang salita ng Ama, panalo ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? O, sige nga, kung masaya kayo, tayo ka nga. Aba, nakakatawa na siya eh. Maili na ka. Opo, kayang maglad ka kanya, no ka rin na kamiras. No ka rin kamiras. Na ano kaya yung masanting mong gawan para malugod siya kay Diyos? Halin nakapakingwa, atin niyang pamplano kay ka. Ano kaya yung plano na kay ka, ba't alin nakapakingwa? Kasanting, may ko nakakanita, mo pabalo. O bakit atso ka pangeni? Ken sulip, nano yung plano na, nano yung burina kay ka? Nano yung burina kay ka, nano yung burina? Kinpalagay mo, nano yung burina kay ka? Kalugarana kapin, kalugarana ka, nano yung burina kay ka, kinlugod ng bibig kay ka? Nano? Nano? Alin mo bahala?
Ika, nanong buriyo na. Keka, o tali ka pa may bigla, o teka pa mete. At gani, mabihe ka pa. Nanong buriyo na, nanong buriyo na. Aro ka santeng. O nino kaya nga doa, kaya kayo kanyan. Kaya kayo nga doa, nino kaya yung nino kaya yung maglingkod, kaya kayo nga doa kanya. Ay, kami tatas gamat. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung lalagay lang kayo sa kalalagayan ng isang apong tsingat ng mga nagsusumikap, nagsusumakit, masasabi niyong, totoo pala ang balita. Ang balitang mahirap maglingkod na masarap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Ang tunay na kahiwagaan yung may naganap sa buhay mo na napakahirap explain, ipaliwanag. Napakahirap ipaliwanag. Tulad mo, napakahirap ipaliwanag. Eh bakit? Nawalan ka na ng ulirat, di ka na nagigising, wala ka nang naririnig. Eh ba't buhay ka pa ngayon? Di mo pa ba nakita ang langit? Ha? Wala kang ikit. Nano? Nangikit mo? Nananuya? Sabihan mo na pakarela, nung nagagawa na, nung namburi na. Nanong ikit mo? Na? Sasalag po yung paru-paro. Nanong ikit mo? Nangikit mo? Nanong ikit mo? Baka nita tumulala rin nga be mo, tutong ating Diyos. Nangikit mo? Abang alika, didilat mata, nangakakit mo. O nanong gagawa na ng pepakit sa keka? Nakikit mo, madalumdom. Madalumdom yung ngakakit mo. Nangakakit mo nang makapikit ka, ala ka mali. Na? Ala ka ngakakit. Ala ka mistulang ngakakit. Mas kinano, ala ka ngakakit. Ala. Ala, yung ikit. Nakikit mo, wala. Ala ka pala ngakakit. Yan nga pala makanyang ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O kayo po. O ika, nangikit mo habang makapikit ka. Na. Masala. O ba't siya lang ikit? Masala ka no. Meras na kakinsala. Ikit mo na yung sala. Tinggap mo na yung masala. Manatili na ka kay masala. Aro, masala na ka kanyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya, kaya sa tuwing ay damhin siya. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magkanto at uwiran. Diyos Ama ay buhay, walang hindi magagawa ang tao sa lupa. Kapag Ama ang kumilos, ibibigay niya ang hiwaga. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay buhay, walang baling mahirapan, kung dulot na may kasiyahan. Walang bali na masaktan, bawat araw ay magagala. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay buhay, bawat araw ay kasiyahan, kagalakan kailan paman.
Mahalin na kayo mga mahal, tantuin na aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O dakilang Ama, kundi nga sa gawa mo at sa mabuting kalooban mo, sinong makatatalima ng pagbabata ang gagawin? Sinong susunod sa pagsusumakit na makatupad sa iyong tuptup din? Samantalang ikaw nga lamang ang katotohanan at buhay, yaon ang nasa mo, matutunan nilang lahat ito. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Iba't ibang kasiyahan, iba't ibang pampapagalak ang ginagawa ng Ama sa buhay ng tao. O ngayon, ikaw bilang ina, ano ang naging dulot sa iyo ng Ama? Bagay bang nakapagpagalak? Salapi bang nakapagpasiya sa iyo? O sasakyan? Anong nakapagpagalak sa iyo? Ano? Hindi mo ala. Di ka ba masaya ang anak mo? Yan ang pawang katotohanan. Ikaw, kumusta ka na? Ikaw, kumusta ka na? Hindi baling magsakripisyo ka, hindi baling mahirapan ka kung nakikita mo na may nasisiyan at nagagalak, di ba? Ngunit sa kabila ng iyong ginagawa, kung walang nasisiyan at natutuwa, at walang pakinabang, gagawa ka pa ba? Aba, hindi na. At yaon ang patuto, mga minamahal ko, kaya lamang nagtitibay at patuloy na tumutupad ng dahil sa dulot na kagalak-galak ng amang walang maliw, walang hanggan ang pagmamahal. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ganang pangunawang mula sa Ama't huwag lamang pangunawang pang sarili ninyo. Matutunan ninyo ang katotohanan at mithin ninyong makalaya sa pagkakalipin ng kung ano-anong hindi nararapat. Gawin ninyong tupdi ng kanyang kalooban at mararamdaman niyong siya'y buhay na buhay. Pagpapalay laganap sa daigdigan. Humingi kayo't kayo'y pagbibigyan. Kumatok kayo't kayo'y pagbubuksan. Gawin ninyong marapat amay tanggapin sa buhay. Pakikilala niyang siya'y buhay na buhay. Pagpalain kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tayo na po. Huwag naman pong hugos kayo dito. Sugod kayo dito. Ano po? Bigaya naman po.